Okay, so we're back. Pag-usapan natin yung, ituloy natin yung pinag-uusapan natin. Just hold on. Okay lang tama. Yung dot. Doon mo kita. Ano yung ano? Hindi ko narinig. Okay. So, okay. As we discussed, so ngayon, without the quiz, meron tayong oral recitation. So itong recitation na to, it will bring us na kung ano yung napag-aralan natin for this day. Okay? So I will be calling each one of you. Better siguro, i-call ko na lang kayo kasi wala namang sasagot. So, para meron tayong interaction. So, wag kayong mahihiyang sumagot kasi parang nasa klase tayo, it's just the same thing. So, pag tinawag ka, sumagot ka, kung ano yung alam mo, i-share mo. Okay? So, mag-umpisa tayo doon sa hospital. Ano ba ang definition natin kanina? Doon sa hospital. Okay? So, tawagin natin si Sabana. Sabana, you start. I-elaborate mo nga sa amin, ano ba ang ibig sabihin ng hospital? Hospital and why there is a hospital housekeeping. So, itong dalawang ito, bigyan mo nga kami ng ano ba ang ibig sabihin nito sa pagkakaalam mo, pagkakaintindi mo. Okay, ma'am. I try my best, ma'am. Hospital is a place for a medical service. Bro, good morning. Nasa bahay ka? And At your own words. yes, ma'am. Yes, ma'am. Anong pagkakaintindi mo? Para lang malaman natin kung paano ba natin naintindihan yung pinag-uusapan natin ngayon. Para pag nag-exam tayo, ready kayo na kahit na hindi kayo mag-memorize or mag-memorize nito, yung word as dun sa pagkakaintindi, kaya nyo sabihin. Okay? Matatandaan ninyo kasi eh. So kahit na hindi word for word, ano ang naintindihan mo dito sa pinag-uusapan about the hospital and the hospital housekeeping? Hindi ako makasagot, ma'am. Kinakabahan. Kinakabahan ka. Hindi na tayong magkakaano ngayon dito sa... Opo. di ba? Ikaw lang at saka sila nakikinig lang. Hindi tayo nasa classroom. Opo. Kaya mo? Kaya mo yan. Hospital. Okay lang po ba yung saon ko lang po naintindihan, ma'am, ha? Yun ang sinabi ko, di ba? Opo. Kung paano, but kung halimbawa may exam tayo, kailangan mo din yung word na hospital. Okay? But your own, kung paano mo naintindihan, kung paano mo siya sasabihin, dun sa pagkakaintindi mo is fine. Ano ba ang hospital? So, i-discuss mo about the hospital. Kung paano ako nagsasalita sa inyo, parang ganon. Ako naman ngayon ang tuturuan ninyo. Ano ba ang hospital? Ano ba ang hospital housekeeping? O ganon. Yes po, ma'am. Okay. Hospital po, para sa akin, ito po yung para po dun sa mga pasyente or sa mga tao na doon po sila pupunta para po dun sa mga
For example, doon sa may mga sakit na kailangan po nilang kana Matreat. doon po sila matreat para po masolusyonan nila at mabigyan po sila ng lunas doon po sa nararamdaman at mabigyan po sila ng tamang treatment ng mga doktor sa hospital at bukod po doon sa mga awareness po doon sa mga dapat po nating iwasan kung ano at para po sa information na rin po about sa mga for example like kagaya po ngayon sa COVID, so information din po para po din sa awareness sa mga tao po. Okay? So that's good enough. Tignan mo, marami kang nasabi, di ba? Sabi mo nga, ayaw mo magsalita. O ngayon, ang dami. Oo. So yun, basta malaman natin, in a hospital, kailangan mag-create tayo ng peaceful, infection-free environment. So yung hospital housekeeping, ano naman ang pagkaintindi mo dito sa hospital housekeeping? Ano ang Hospital dapat gawin nito? Anong purpose nito? Apo, ma'am. Maihahalin tulad ko rin po siya sa kung ano po yung ginagawa ko sa bahay, kung paano ko po lilinisin, paano ko para maprotektahan ko po yung pamilya ko. So, pwede po siyang gawin dyan, kagaya po ng mga pagsegregate po ng mga basura, ano po yung tamang pagtatapon ng mga dapat po doon sa mga nakakalason or mga delikado po na mga hindi po dapat maapektuhan yung ibang tao. Yung ganun pong pamamaraan, ma'am. Kagaya po ng may, di ba po sa barangay may tinatawag tayong yung ito po yung para sa mga po sa mga dimalata, yung parang ganyan po, kagaya po ng na-discuss niyo po lately. Okay. So, yung sinabi mo in a practical way, oo, Yes, as ma'am. according dun sa diniscuss natin na housekeeping, ni-refer mo dun sa kung anong ginagawa sa bahay, Yes, ay po, ma'am. pwede yun gagawin dun sa ating a place of work pag nandun tayo sa healthcare facility, di ba? Yes, ma'am. Yes, So, po, yun ma'am. yun, tama yung sinabi mo, and yung dapat na kung paanong maglinis is the same way, yung kung Yes, paano yung ginagawa nyo sa bahay. Yes, ma'am. Kaya lang, as we defined, meron tayong pangalan na hospital housekeeping. Yes, Okay, po, so ma'am. thank you, Sabana. That's good Thank you, enough. ma'am. Meron Thank you, kang naging practical yung sinabi mo. So yun. Ito na i-encourage natin na mag-voice out kayo kung paano nyo naintindihan so that I will know kung paano ko naibigay sa inyo, naintindihan nyo. Okay? Yes, ma'am. So going dito sa next, meron tayong ano ba yung mga purposes natin? So tingnan natin dito sa mga purposes natin, at least i-discuss ng isa doon sa inyo kung sino ang makakapagbigay ng purpose, kung ano ba lahat itong housekeeping na dapat nating i-aim. Ano ba ang goal? Ano ang housekeeping purposes natin? Okay, Claudine? I-discuss mo nga itong 4 na ito. Sa iyong pagkakaintindi, paano mo siyang i-discuss? Kung paano mo siyang naintindihan? Sa pagkakaintindi ko, ma'am, related po yung previous discussion natin when it comes to infection control sa housekeeping. Kasi po, housekeeping also serve na nagme-maintain din siya to avoid and control the infection na spread. Okay. So, yung cleanliness and pleasant surroundings po, it helps the patients to recover fully. And then, Okay. sa reduce po ng infection, hindi lang po yung patients ang magiging affected, also the staff and the healthcare providers. And then po sa mga guidelines, dahil dapat po nakasunod po tayo sa standard and compliance kung ano po yung rules ng hospital facilities. And to understand the safe use and handling of storage of disinfectant, na nagiging safe din po yung mga healthcare providers and also the patients. Yun po yung pagkakaintindi. Okay, very well said.
Naintindihan mo lahat kung ano yung purpose nito. So the same way, dun sa atin nakikinig, narinig natin yung sinabi niya. And tama yung mga sinabi niya. Accordingly, dun sa purpose na to, number one, first and foremost, is yung to prevent natin yung spread ng infection. And yung handling, storage and handling ng mga disinfectant materials natin. Okay? So that's good. Thank you, Claudine. So let's go with how to keep patients and staff safe. Ito, usually isinasama ko ito yung mga cleaning best practices na isama ko to dun sa mga exam ko. Okay? So para maintindihan natin kung ano talaga yung pinag-uusapan natin and to put it into our practice. Kung paano tayo magpa-practice dun sa place of work natin, gagawin natin ito. Kaya nga best practice kung paano natin gagawin ito. Okay, so let's hear from Ramil. So i-discuss mo nga Ramil about this. Meron tayong 7. So I hope kaya mong i-discuss yung 7 na ito kung paano mong naintindihan yung cleaning best practices and to be how effective yung maggagawin natin ito. Okay? Let's hear from Ramil. Yes, ma'am. What I understand is also we need to. Naririnig ba natin lahat? Okay lang yung pagsasalita niya? Yes, Yes. ma'am. Kaya lang medyo Okay. Okay, go on, nawawala-wala po. Ramil. Wearing gloves is the most important thing for cleaning purpose. So we avoid contact from the chemicals or the hazardous, and for the prevent transferring bacteria to one in another place. Okay. And also wearing gloves is depend on where we place using the gloves. So when we using in the places outside place, it's not suitable. Must be always removing gloves when there is something pathogens and bacteria in present, and also what's that? To prevent the transferring of bacteria in some places. Okay. So what That's about the focusing on high touch areas? Ano ang dapat nating malaman doon? Always disinfect and clean. The important always the usually handling, especially phones and telephones, and nearly materials that always using and handling the clients and the hospital staff. So it's not transferring to one another also. Okay. So we have, yes, thank you. So we have learned yung mga high touch areas. Huwag niyong kakalimutan ito kasi ito yung mga most commonly touched. So ito yung mas maraming bacteria na naka-embed doon. So we need to disinfect it more frequently. Okay, so going forward, dito naman sa ating continue Ramil. When we are talking about the clean and dirty areas, kailangan ano ang gagawin natin? When the house cleaning is not present, we need to act immediately. So we maintain clean the surroundings of our clients, patients. So if the surroundings is clean itself, our patient is getting well immediately. Okay. Yeah.
So, pag sinabi natin cleaning yung workplaces natin, it should be in the clean area or yung high place, going to down place, going to the dirty dirtiest area. place. Yes. Kailangan natin tandaan na yun dun sa malinis na place tayo mag-uumpisa. Pag-umpisa, Ha? down to the dirtiest places. Yes. Kasi yung ginagamit nating mga materials ay papasok mo dun sa malinis, kailangan yung malinis muna going to the dirty place. Yes. Okay, tandaan natin yon. Kahit na sa bahay, ganun ang paglilinis natin. What about limiting air pollution? Paano natin sinasabi na ililimit natin yung air pollution? Sa pagkakaintindi mo, Ramil, so how it is? Yung sa isang salita mo, sa isang pagkakaintindi mo ng isa. Proper way of throwing the hazardous equipment like this, same like syringe or Okay, so ibig mong sabihin, yung mga nakolekta nating mga medical waste natin, when transporting doon sa dadalhan nating waste storage room, kailangan yun, airtight yun, yung kailangang naka-tightly tied. Ganun para hindi, yes, para hindi lumabas yung air niya at maging yung air pollution males natin. Okay? So, yun yun. Thank you, Ramil. So, going forward, with avoid cross-contamination and disposing of contaminated materials, anong ibig sabihin ng pagkakaintindi mo rito? Si Elvira, let's hear from Elvira. So, nandito tayo sa best practices. Ano ang dapat nating gawin pagka nag-a-avoid tayo ng cross-contamination and disposal of contaminated materials safely? Okay lang po ba, madam? Maingay kasi dito may nagkantahan. Maririnig po ba? Naririnig, very clear. Sige po. Ang So, pag-aintindi. in a sentence, one or two, kung paano nyo naintindihan ito? Although sabi ko nga, memorize the avoid cross-contamination, pero behind that, or extension, yung meron siyang clear na explanation. Anong pagkakaintindi mo dyan, Ang Elvira? pag-aintindi ko po yung avoid cross-contamination po. Disposing yung map po at saka yung yung rugs po are granted bring the clear to other parts. Hindi po, yung kailangan po magamit po tayo na yung ano po, yung color coding na map po, yung red po para sa dirty po at saka yung green po. Okay. To avoid contamination po. Okay, that's number 1. Good. Knowing how to dispose of concentration. Dun sa naman sa dispose contaminated materials, ano ang dapat nating gawin doon? To safely dispose. Ano po, isip ano po, kailangan po natin i-dispose po yung mga swelled surface. Okay. Then separate po natin to avoid the contaminated po. Okay. Tapos ano po natin sa proper place nila kung saan po natin sila ilagay po yun sa designated na kung saan sila dapat ilagay natin.
Okay. So, yun yung pagkakaintindi mo ng Opo. dispose of contaminated. Yes. Kung ano yung waste bin na dapat doon natin ipa-properly dispose yung ating mga materials. Opo. Okay? Kung saan po ilagay po natin dun sa designated label area po nila kung saan po sila nararapat po. Okay. So, yun yung separation natin. Sinisegregate natin properly kung paano i-dispose in a proper segregated yung mga waste bins natin. Kung sharp siya para hindi tayo magka-contaminate. Okay? So, Elvira, thank you for that. Meron pang isa dito. Sino ba ang pwede ko naman tawagin ngayon? Doon sa minimize the content. Okay? Sino pa ba dito ang hindi natin Si Rosalina. Can we hear from Rosalina? Paano Yes, po. natin minimize, Rosalina, yung mga chemical content natin? Walang video si Rosalina. Andiyan ka ba, Rosalina? Yes po. Ay, naka-ano po. Wala kang video, hindi ka namin Yeah, makita. Okay. nandito po. Abrasive skin irritation. So, anong pagkakaintindi mo rito sa minimize minimal content dito sa best practice natin ng cleaning and disinfecting? Pag sinabi nating minimize, ano ang dapat nating gagawin? Sa pagkakaintindi mo, pag minimize natin yung chemical content doon sa ating workplace, ano ang mangyayari doon? Ano ang mabibigay niyang magandang prevention sa atin? Rosalina. Nawala ba si Rosalina? Then, top of speak po yung aking video. Aha, okay. So, sa pagkakaintindi mo, Rosalina, ano ang dapat nating gawin pagka sinasabi nating to minimize chemical content? Doon sa workplace natin, meron tayong mga chemicals or disinfectant solution na nakaka-irritate sa atin. So, ano ang dapat mong gawin doon? Iwasan po, ma'am. Okay. So, sa pag-iwas natin, so ano dapat nating gamitin? Meron ka bang dapat na i-advise pagka sa pag-iwas? Anong dapat mong gagawin, Rosalina? Halimbawa, sabi mo nga, iwasan natin. So, ano ang dapat na replacement o Cleaning po and kailangan ng health and limit the chemicals. So, kailangan ng Yes. yung hindi masyadong very strong yung amoy na it can cause yung irritation dun sa mga pang-amoy ng pasyente. So kasi even sa pasyente, so for us also, tayo yung gagamit, so napifeel natin na mas irritant sila, di ba? So how much more yung pasyente mo, baka magpaalis sa'yo sa labas nung, magpaalis sa'yo dun sa room, gusto niya lumabas, di ba? So ma-avoid natin yon. Kailangan iwasan natin. Maiwasan mga chemicals sa mga amoy, mga yes. dapat na iwasan mga mahawakang mga bagay-bagay na makaka-irritate sa ating katawan. Okay, that's good. Oo.
So yun, yung mga contaminants, yung mga irritants, yun ang dapat nating iwasan pagka best practice yun nang para hindi tayo masisi ng pasyente mo, ayoko na dito sa room, lipat mo ako sa room. So yun yung usually nangyayari So kailangan ma-please natin yung pasyente in a very good environment, yung atmosphere niya. Very good atmosphere. Okay, so dito ilimit natin doon sa patient care area natin. So i-avoid natin yung mga irritant na amoy na nai-irritate sila. Okay, so thank you Rosalina. Okay, so as we talk about yung effective housekeeping, alam natin na pinag-usapan natin yon yung mga how to, kagaya dun sa best practice natin. So lahat yun, to do it or to follow yung ating best practice, magiging effective na housekeeping itong magiging resulta. Okay? Ilan yon? 7 Tandaan ninyo, we have 7 cleaning best practices. So dapat yon, sundan natin yon. Okay? So lahat yon, dapat nating i-follow, i-implement natin at igawin. So, meron tayo ditong mga requirements na pinag-uusapan. Ano ba ang dapat na requirements natin para tayo maging effective as in dun sa gagawin natin ng housekeeping natin? Si Christina, nandito pa ba si Christina? Yes, madam. Yes, Christina. How are you? Okay. I'm fine, thank you, madam. Okay, so si Christina, nasaan si Christina? I-discuss mo nga sa amin, ano ba yung very short na pagkakaalam mo o pagkakaintindi mo, ano itong mga requirements ng isang as nursing aide na magiging parang requirement na doon sa mga housekeeping staff? Although hindi tayo yung housekeeping staff, paulit-ulit kong sinasabi, hindi kayo housekeeping staff. But we must have a part of it. Dapat may role tayo dito. So ano ang dapat nating malaman na requirement ng housekeeping staff? Ma'am, dapat meron tayong naka-receive tayo ng training occupational health o OSH. Okay. Meron tayong appropriate na vaccinations. Very good. Yung ma-comply natin yung standards ng housekeeping, katulad ng yung mga nag-spill out na body fluids, yung mga discharges, yung paggamit at approve na materials solution para sa mga nililinisan nating mga kwarto, ganun, mga cleaning and disinfectation. Yung mga tools na or equipment na ginagamit natin sa paglilinis. Yung waste management ng disposal, katulad ng proper dispose ng mga IVs, ng mga ginamit na surgical materials, ganon. Okay. Yung pag-practice natin ng infection control na pinag-aralan natin last week na yung Okay, so ano yung pinapractice mong infection control? Magbigay ka nga ng example. Yung how to yun doon sa may hazardous and non-hazardous po na pag-disposal. Yung mga chemicals na dapat sinesegregate natin. Okay. From their proper bin disposal. Then yung pagpapalo natin sa mga rules and responsibilities sa area natin, madam. Okay. So lahat ito, as napag-aralan natin, unang-una, may training tayo dapat, di ba? Para before na gamitin natin yung ating mga disinfecting solution, dapat we are trained. Alam natin yung SDS, alam natin kung paano natin yung action natin, ano dapat nating gawin, anong dapat nating ingatan pagka tayo ay may training. So number 2 is yung updated yung vaccination natin. Alam natin na dito pa lang maging immune tayo. Matusok tayo dun sa mga needles, at least magiging immune tayo. Hindi tayo yung basta makaka-acquire ng any infectious na sakit.
Tapos, yung housekeeping din, merong mga standard. As we discussed, yung paano natin gagawin yung spill, yung body fluid, yung chemical spill, paano natin ito makukontain. Yung materials as in SDS, ano ba yung mga, yung mga approved na mga disinfecting materials natin, yung with the use of SDS, kailangan nating i-follow yon. Yung tools and equipment na kailangan nating malaman, ano ba yung dapat, baka mamaya mo kumuha ka lang dyan ng map, which is not talaga appropriately to be used doon sa iyong cleaning room, doon sa patient care. So kailangan alam natin yon. Ano yung waste management na i-dispose natin? Sabi nga kanina ni Rosalina, doon natin kailangan ilagay doon sa proper na disposal bins. Yung practice infection control, number 1 and foremost, wag niyong kalilimutan, hand washing. Okay? Yeah, Pag hand sinabi washing. natin infection control prevention, hand washing tayo parate. Secondly, with the PPE, vaccination, and safe use of yung ating mga sharps at saka yung ating mga waste disposal. And the last one here is to follow ang ating given role. Kung binigyan tayo ng roles and responsibilities, so make sure to follow them. So ito, as doon sa pinag-usapan natin previously, yung roles and responsibilities natin is according doon sa yung ginagawa natin, yung gagawin natin na mga requirements. Yun yung job and responsibilities natin. So, going forward with the standard spill kit, pag-usapan natin uli ito. Ano na yung ating spill kit na tinatawag and ano ang dapat nating gawin with this? So, any volunteer, any sa inyo na pwedeng ibigay ito? Meron pa tayong hindi natawag. Si Farhana. Farhana is here. Si Farhana nandito pa? Parang absent yata. Wala na si Farhana. Nandito siya kanina. Farhana, no? Wala na si Farhana? Farhana, wala na siya. Okay. So, balik tayo dito. Balikan natin uli si Sabana. So, ikot tayo ulit. Okay po, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, Sabana, anong pagkakaintindi mo rito sa skill kit na tinatawag natin? Kahit Okay na po, hindi ka ma'am. tumingin dito, kung ano yung naintindihan mo, sabihin mo Apo, lang. Okay? Standard spell kit, ito po yung spell cleaning procedure po kung paano po natin gagamitin sa, for example, po dito sa mga body fluids, yung mga leak of chemicals, liquid spell, Okay. dun po sa pasyente at saka dun po sa clinical area po. So, Okay. ang standard precautions only, i-apply po natin na maprotektahan po. Magmamit po tayo ng PPE para maprotektahan po, para po maprotektahan yung sarili natin. Okay. Spell should declare before areas. I-assure po natin na magiging malinis ang area at i-avoid po yung mga liquids and spells increase. Okay. So, ano ang dapat natin tandaan pagka meron tayong spill? Ano yung paulit-ulit kong binabanggit sa inyo na pagka may spill tayo, ano ang dapat natin tandaan? So, yung unang-una is, yung kailangan nating makontain siya. Soon as immediately, wag na nating maghintay pa, hintayin pa yung housekeeping. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so yun ang Yes, ma'am. tatandaan natin when we are discussing or talking about spill kit.
Okay, so ito yung biohazard na spill kit na meron tayo. So I urge you, pagka tayo nasa isang healthcare facility o isang medical center, ano lang kayo, observant lang kayo, saan natin pwedeng makita ito. Para may personal knowledge kayo kung ano ba talaga ang biohazard. Usually, pagka ganitong mga container, naka-wall mounted ito. So alam natin kung saan nakalagay. Meron itong spill. Actually, ito is spill. Meron tayong splash kit. Eye splash naman yon. So, yun yung ginagamit natin pagka yung meron nag-splash dun sa mata natin. Ano naman ang dapat gawin? So, ito, spill ito dun sa mga nag-i-spill dun sa floor, doon sa kama. Ito yung spill kit na tinatawag. And we know also yung laman. Ano ba ang mga laman nito? Accordingly, doon sa isang pail, sa isang timba, meron nakalagay lahat ito. So, hindi mo na kailangan pang manghingi ng isa-isang piraso. Pahingin mo ako ng gloves. Pahingin mo ako, tumakbo ka, lumas ka, kumuha ka ng ganon. So, everything is inside of this. Andito lang sa box ito. Okay. So, now, we have done yung dun sa spill. So, paano naman natin ginagawa yung spill na tinatawag? So, let's go with Claudine. Paano natin, halimbawa, may spill ka na ngayon. Ikaw na, Ma'am, saglit lang. Sobrang ingay po eh. Ha? Maingay ba? Sobrang. Sino yung may maingay? Paki-silent doon, paki-ano? Ayan, wala na. Tahimik na. Okay lang? Okay na? Okay na po. Okay. So, yung actual, halimbawa, nandito ka na sa iyong patient care, meron dyan na spill ngayon yung chemical. Tumapon yung isang chemical doon kasi natabig ng dumalaw na pasyente. So, ano ang dapat mong gawin? Yung actual na dapat mong gagawin ngayon. Yung kahit na hindi sunod-sunod, pero yung actual mo na inisip mo na ito yung gagawin ko ngayon. As we have training, proper training, so we have the knowledge kung ano po yung appropriate na equipment na gagamitin dun sa spill na nangyari. And then, first, kailangan din po namin na i-protect yung sarili namin kung gagamit ng disinfectant or something. And then, most especially, we need to do action immediately to avoid the contamination. Yes. That it will harm the patient and yung sarili din po namin. And then, kailangan po dahil we need to act immediately. So, at least malinis na po yung place para pagdating po ng talagang in charge na housekeeper na gagawa nun. So, na-avoid na po natin yung contamination ng area to avoid infection sa facility. And then after that, we need to do the proper disposal dun po sa nilinisan or yung ginamit po namin. Dahil yung infection po, lalo na kung ano po yung sakit ng pasyente, na kung very sensitive po siya sa mga infection or something. So we can avoid it immediately. Okay. And then after that, fine. hand washing po, proper hygiene before and after, para hindi po nalilipat yung bacteria and especially sa pasyente and to other kung sino man po yung exposed person dun sa room. Okay. Okay, fine. Good. You have answered it correctly. So ngayon, basta tatandaan natin, when we are dealing with the spills, kailangan muna magka-gloves tayo, ha? But before